naalamin natin ang isang feature ng bagong sistema ng edukasyon, ang Alternative Learning System. Yan ang ikukwento sa atin ni JC Tejano sa K-12 Kaalaman. Good morning, maayong adlaw, buenos dias, assalamu alaikum at magandang umaga sa lahat ng mga boss natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas na gising na. Bago kayong maging abala sa lahat ng inyong mga gagawin ngayong araw, ay tutok muna sa aming programa upang mas malaman ninyo ang programang K-12 Basic Education sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Ilang taon ang idinadagdag sa edukasyon ng mga high school sa K-12 program? Tama, 2. Kasabay ng pag-i-extend ng educational cycle ng mga mag-aaral ay karagdagang resource requirements tulad ng mga teachers, classrooms, kagamitan sa pagtuturo at iba pa. Pero huwag kayong mag-aalala dahil sa pakikipagtulungan ng Department of Education, naghanap ito ng mga epektibong paraan para masolusyonan ang anumang kakulangan sa resource requirements. At yan ay sa pamamagitan ng Alternative Delivery Modules o ADM. Ang ADM ay kakaibang paraan ng pagtuturo ng formal na edukasyon sa mga estudyante. Sinisiguro nito na lahat ng mga kabataang Pilipino na gustong mag-aral ay mabibigyan ng sapat na classroom, teacher at iba pang kagamitan. May 3 alternative modules para sa mga elementary students: multi-grade instruction, modified in-school, off-school approach o MISOSA, at Instructional Management by Parents, the Community, and Teachers o IMPACT. Iisa-isahin natin yan, pero unahin muna natin ngayong araw ang multi-grade instruction. Ito ay pagtuturo sa 1, 2, 3 o hanggang 4 na grade levels sa isang klase. Halimbawa, pwedeng turuan ni teacher na magkakasama ang grade 1 at grade 2 o grade 3 at grade 4 o di kaya naman ay grade 5 at grade 6. Ginagawa ito sa mga lugar kagaya ng maliliit na baryo na may maliliit ding populasyon ng mga estudyante. Pero masisiguro naman na dekalidad pa rin ang edukasyon na mabibigay sa mga bata dahil gagawa si teacher ng angkop na lesson plans na akma para sa multi-grade instruction. Pwedeng gumamit ng strategies gaya ng hatiin sa grupo at pagsamahin ng mga estudyanteng may parehong abilidad at interes sa isang topic. O pwede namang pagsamahin din ang mga may magkakaibang interes. Ang mahalaga ay matugunan ni teacher ang mga pangangailangan at maituro ang mga dapat matutunan ng mga mag-aaral sa school. Sa susunod na pagkikita natin ay tatalakayin ko naman ang Modified In-School Off-School Approach o MISOSA. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano, K-12 Kaalaman. Paalam!